Narinig niyang usal nito. Bahagya siya napangiti. I'm sorry. Mahinang sabi niya at sa kanya to dinampian ng halik sa labi. Wala na si Grace na magising. Siya, tanging ang mga bakas na ng pinaggawa nito ng bimpo at palanggana ang naiwan sa sahig. Mabuti naman at gising ka na. Magagahan ka para makainom ka ng gamot. Ani Manang habang papasok sa kwarto. Si Miguel po, alanganing tanong niya. Nandun kina Millie at Joy. Maagang umalis si Clyde. May ayusin lang daw siya sandali sa opisina. Ani Manang habang nilalapag ang tray sa kama. Kumain ka na. Kagabi pa walang laman yung sikmura mo. Ani Manang habang nililigpit ang mga kalat sa sahig. Bahagyang umiti si Grace. Salamat po. Nagpapahinga na noon si Grace nang dumating si Clyde. Kamusta na ang pakiramdam mo? Anito sabay salat sa noon niya, pero agad niya ring hinawi ang kamay ng binata. Naupo ito sa gilid ng kama at saka ito humalik sa pisngi niya. Napakunot ang noon niya. Kailangan mo ba talagang humalik sa akin tuwing aalis at darating ka? Sungit-sungit mo naman. Ano ba naman yung halik sa pisngi? Big deal na ba yun sa'yo? Ginagawa rin naman yun ng mga magkakaibigan na. Bakit? Kaibigan ba kita? Natawa si Clyde. Gutom ka na siguro no? Eto, may dala akong prutas para sa'yo. Anito sabay lapag ng supot ng prutas sa tiyan niya. Matalim ang tinging pinukol niya kay Clyde. Para kasing nananadya na lang to eh. Pero hindi yun pinansin ng binata. Wala nga palang kutsilyo. Anito sabay tayo. Nang makabalik to, may dala na itong kutsilyo at plato na agad nilapag sa tiyan niya. Siguro naman marunong ka magbalat niyan. Anito nang muling maupo sa bandang paanan niya. Tinapo niya lang to ng tingin saka siya muling inalis si Clyde ang supot ng prutas sa tiyan niya. Maging ang nilapag nitong plato at kutsilyo. Pagkatapos na upo ito malapit sa kanya at saka nito hinawi ang buhok niya. Don't touch me, mariing sabi niya. Biglang natigilan si Clyde. Napabuga pa ito ng hangin bago ito nagsalita. Look, alam ko mali yung nagawa ko. Di ka naman kasi alam na wala kang dalang pera kahapon. Bakit di mo na lang aminin na pinagtitripan mo kung matagal na? It's very obvious naman, Clyde. Di naman usual yung mga pinagagagawa mo eh. Ano bang sinasabi mo? Magmamaang-maangan ka pa. Ilang beses mo na itong ginawa eh. Hindi ako tanga para hindi ko malaman na pinaglalaroan mo ko. Sometimes ang bait-bait mo, tas bigla mo na lang ako i-ignore. I'm not stupid, Clyde. I know what you are doing. Kapag pinaglalaroan mo rin ang feelings ko, mas mabuti pa. Umuwi na lamang ako. Hindi tumitiging sabi niya. Napaawa ang mga labi ni Clyde. Tinangka niyang abutin ang kamay ng dalaga pero agad itong umiwas. Wala na siyang nagawa kundi iwan ito. Ma'am, kain na raw po kayo, sabi ni Sir. Ani Millie nang ilapag ang tray ng pagkain sa lamesa. Ikaw ba nagpalit ng damit ko kagabi, Millie? Bigla niya naisipan na itanong. Naku, hindi po. Si Sir Clyde po ang nag-alaga sa inyo magdamag. Wala nga ho halos siyang tulog eh. Ginising niya nga po kami ng madaling araw para humingi ng gamot. Napaawang ang labi niya habang nakikinig siya kay Millie. Nakakaingit po kayo, ma'am. Halatang patay na patay sa inyo si Sir. Kung nakita niyo lang po kung paano siya mataranta kagabi. Biro niyo, may gamot naman po sa kwarto niyo pero naghahanap siya ng iba. Yung mas effective raw at mas mabilis bumaba ang lagnat ninyo. Biglang nahulog siya sa malalim na pag-iisip matapos yung makausap si Millie. Totoo na nga kaya ang feelings na pinapakita sa kanya ni Clyde? Nang gabi rin yun, humingi na ng saklolo si Clyde sa tita ni Grace. Hello, Tita Belle. May problema po ako. Baka naman po pwede niyo akong tulungan? Sure, darling. How can I help you? Ilang minuto rin sila nag-usap ng tita ni Grace bago niya binaba ang phone. Papasok na siya sa silid na maulinagan niyang may kausap si Grace sa cellphone. Mukhang agad umaksyon ng tita nito sa problema niya. Hinayaan niya munang matapos ang tawag bago siya pumasok sa kwarto. Nakatakip ang mga kamay ni Grace sa mukha nang pumasok siya sa kwarto. What's wrong? Aniya nang lapitan niya ito. Pero hindi sumagot ang dalaga. Hey, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Unti-unti, yumugyog ang balikat nito hanggang sa tuloy na itong mapaiyak. Tumawag sa akin si tita. Ayaw pa rin daw mag-give up ni Lolo. Nakipagsanib pwersa na raw si Lolo kay Kiefer para mahanap ako. Anito sa pagitan ng pag-iyak. Kinabig niya si Grace at sa kanya to dinala sa dibdib niya. Ano bang pwede kong maitulong sa'yo? Kunway sabi niya habang hinaplos niya ang gawing likuran nito. Gusto ko magpakalayo-layo rito. Ani Grace. Bagyang tinulak papalayo ang dalaga at sa kanya to tinignan sa mga mata. Are you willing to go with me? Seryosong mukhang tanong niya. Bagyang tumango ang dalaga. Are you sure? Yeah.
Mahinang sabi nito at bahagyang napangiti si Clyde. Okay, I will help you. Tinuyo niyang luha sa mata ng dalaga. Sa kanya to muling niyakap. Nang makatulog si Grace, tinawagan ni Clyde si Luis. Hello, Pards. Available bang vacation house niyo this weekend? Sige, Pards. Ipapalinis ko muna sa caretaker. Kaso wala mag-aasikaso sa inyo ron, ha? Kakapanganak lang ng anak ng caretaker namin kaya nagpaalam muna. Wala raw kasi mag-aasikaso sa mga apo niya. Okay lang, Pards. Kayang-kaya ko na yun. I suggest dun kayo magstay sa second floor para ma-enjoy yung view. Sige, Pards. Thank you. May utang ako sa'yo. Natawa si Luis. Naku, walang problema dun, Pards. Sigurado ka bang bakasyon lang yan? Baka honeymoon na yan, ha? Natawa si Clyde. We'll see kung saan kami aabot ng fiancé ko. Biro niya. Uy, Pards, hinahinay lang. Natatawang sabi nito. Oo na, sige na. Daanan ko na lang sa inyo yung susi sa Friday. Nangingiti pa si Clyde na ibaba niya ang phone. Napasulap siya kay Grace na noong mahimbing na natutulog. Muli niyang sinalat ang noon nito bago niya ito kinumutan. Nang sumunod na araw, bumuti ng pakiramdam ni Grace. Gusto na sana niyang pumasok sa opisina pero pinigilan siya ni Clyde. Magpahinga ka muna, tsaka ka na lang pumasok. Ani Clyde na nooy nag-ahis ng sarili sa salamin. Okay na to, wala na akong lagnat. Akmang bababa na siya ng kama nang bigla siyang harangin ni Clyde. Next week ka na lang pumasok. Ipahinga mo muna yung katawan mo. Ani to. Napakibit balikat lang ang dalaga. Okay, fine. Next week na lang. Good. Nakangiteng sabi ni Clyde na nooy nag-ayos ng sarili sa salamin. Okay na ako. Wala na akong lagnat. Nakatalikod si Grace sa pinto habang pinaghihay lang bata nang dumating si Clyde. Di niya namalayan ang paglapit nito. Napaigtad siya nang dumampi sa pisngi niyang labi nito matapos itong humalik sa bata. Gumapa ang kilabot sa pisngi niya noon sabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Agad siyang nag-iwas ang tingin. Lihim na napangiti si Clyde sa naging reaksyon niya. Sinadya kasi niyang idampi ang labi sa pisngi niya. Ramdam na kasi nito noon na namumuo ang feelings niya kaya mas nalabas siya nitong tinutukso. Ayusin mo yung mga gamit o papunta tayo sa Bataan. Bukas. Ani Clyde habang nagkakalas ng necktie. Bataan? Kasama ako? Hindi ba pwedeng maiwan na lang ako rito? Ani niya. Napakunot ang noon ni Clyde. Kala ko ba gusto mong lumayo? Pati ba si Miguel isasama natin? Gumuhit ang pilong ngiti sa mga labi ng binata. Bumaling to sa kanya at saka ito humakbang papalapit. Bakit? Gusto mo ba tayo lang dalawa? Pwede naman nating iwan si Miguel. Kunway sabi ng binata. Parang napapasa umiwas ang tingin ng dalaga. Hindi gusto ko nga kasama siya eh. Nailing na tinalikuran siya ni Clyde at saka nito binuksan ng cabinet. Ayusin mo na rin ang mga gamit ng bata para ready na tayo tomorrow morning. Anito habang kumukuha ng damit. Noong gabi yon, di na nakatulog pa si Clyde. Excited kasi siya sa magiging bakasyon nila sa Bataan. Sa loob ng isang linggo, susubukan niyang mas lalo pang mapalapit kay Grace. Di naman nalala yung itsura ng lugar ni Luis sa dating beach resort ng lolo niya, kaya siguro niyang kahit papaano, may maalalang childhood memories nila ni Nikki. Wow! Ang ganda naman dito. Ganito yung lugar na pinupunta namin ni lolo noon. Ani Grace habang nakadungaw sa bintana. Damang-daman niya ang malamig at preskong hangin habang binabaybay nilang paikot na daan, pababa sa vacation house ni Luis na nakatirik malapit sa dagat. Bahagyang napangiti si Clyde. Mukhang positive ang magiging resulta ng plano niya dahil ngayon pa lang may bumabalik na sa alaala ni Grace. Kaninang vacation house to? Ani Grace na makababa ng sasakyan. Karga-karga niya noon si Miguel habang tinitingnan niya ang paligid. Kasalukuyang binubuksan naman ni Clyde ang gate noon. Sa kaibigan ko, si Luis. Tara, akita tayo sa itaas. Ani Clyde nang mabuksan ang gate. Kinuhang bata sa kanya at saka ito nagpatiunang umakyat sa pangalawang palapag ng rest house. Wow! Parang batang samit ni Grace nang dumungo sa veranda. Mula kasi ron tanaw niyang malinis at kulay asul na dagat. Have you been here? Ani Clyde nang lumingon sa kanya. Dito sa Bataan? Oo, taga rito kami talaga. Dito ako lumaki. Kwento niya. Ngumiti si Clyde. Dito rin ako lumaki. Lagi kami nagfi-fishing. Sabay na dugtong pa nila. Namilog ang mata ni Grace. Talaga? Nagpi-fishing ka rin noon? Yup, with my lolo. His best friend and my childhood friend. Tumango-tungo si Grace. Nakakatuwa naman. Parehas para tayo ng hobby noon. Bahagya siyang salilipan ni Clyde at saka ito ngumiti. Pagkatapos tumanaw na to sa dagat at nilanghap ang sariwang hangin. Tulog na tulog pa si Miguel na nooy nakasubsob sa balikat ng binata.
Ilang segundo pa nilang pinagmasan ng dagat bago minaksan ni Clyde ang pinto. Nang mabuksan ng silid, tumambad ang malapat na puting kama na binudburan ng mga pulang petals. Sa gitna ng kama may dalawang puting towel na formang swan ang nakaupo sa mga petals na hugis puso. May mga letra ring nakadikit sa dingding na bumuo ng salitang I love you. Mariing napapikit si Clyde. Luis, epal ka talaga. Hindi magawang kumilos noon ni Clyde sa pagkakabara sa pinto. Nasa gawing likuran niya lang kasi si Grace. Akmang sasara niya ulit ang silid nang biglang sumingit ang dalaga. Maganda bang room? Anito't saka siya hinawi pero bigla tong natigilan na makita ang dekorasyon sa loob. Bahagyang napangiti ang dalaga pero agad ding napawi na mapansin itong napangiwi si Clyde sabay napayoko. Ang sweet naman. Nagpropose siguro ditong friend mo, Annie Grace. Lumapit siya sa kama at sa kanya isa-isang tinanggal ang dekorasyon. Malakas ang kutob ni Grace na para sa kanya talagang sorpresang yon. Pero base sa naging reaksyon ni Clyde na siguro niya, hindi itong may pakanan ng lahat ng yon. Nilingon niya nun si Clyde pero wala na ito sa tapat ng pinto. Itatapon niya na ang mga nakolekta niyang petals nang maulinigan niya, may kausap sa phone si Clyde. Maingat at nikit niya ang tenga sa dingding malapit sa pinto, sa kanya to pinakinggan. Pards, akala ko ba pinilinis mo na to? Ano tong mga petals na nakasabay sa kama? Ano? Bakit ako magpapasalamat? Excited akong pumunta rito tapos ganito ang madadatnan ko? Sinisira mo yung... Biglang napaurong ang dalaga. Mukhang nakikipagtalo na kasi si Clyde sa kaibigan dahil sa sinet up itong sorpresa. Hindi niya tuloy maiwasang madismaya sa narinig. Natawa si Luis. Anong sinisira? Tinutulungan na nga kita eh. Akala mo ba maniniwala ko na fiancé mo yan? Hindi ko nga nabalitaan na nandigaw ka eh. Look, Pards. Alam ko kung gaano kakalin in terms of love, kaya tinulungan na kitang dumiskarte. Hindi mo pwedeng i-shortcut yan. Duman ka sa proseso, ligawan mo. Napailing na lang si Clyde. Tama naman kasi si Luis, wala talaga siyang alam sa mga ganong diskarte. Nababadayon kasi siya sa mga ganon. Pards, may sarili akong diskarte, huwag mo akong pangunahan. Pards, hindi kita pinangungunahan. Sabihin na lang natin na regalo ko yun sa inyo. Teka, sino ba kasi yung babae? Nakita ko na ba yan? Teka, wag mong sabihin si Grace. Yung pina-background check mo sa akin? Bahagyang natawa si Clyde. Seryoso, Pards? Siya nga yung babae? Oo na, sige na. Ibababa ko na to. Saka na lang ako magkukwento sa'yo. Natawa si Luis. Langya ka, Pards. Ano ba yung bagong pauso mo? Background check muna bago jawain? Ibang klase ka talaga. Sige na, bye. Naiiling na sinaksok ni Clyde ang cellphone sa bulsa. Tsaka siya tumanaw sa itaas. Kasalukuyan nag-aayos ng gamit si Grace nang pumasok si Clyde. Nagugutom ka na ba? Tanong nito nang maupo malapit sa dalaga. Okay lang ako. Walang emosyong sagot ng dalaga. Iaayos ko lang yung pinamili natin sa ref. Anong gusto mong alamin? Tanong ni Clyde. Kahit ano, okay lang ako. Sunod na lang ako pagkatapos ko rito. Natamlay niyang sagot. Napabuga na lamang ng hangin si Clyde. Nawala kasi ang kaninang excitement sa kilos at pananalita ni Grace. Hindi mapakali si Clyde habang nasa kusina. Nababagabag kasi siya sa biglaang pananahimik ng dalaga. Pahama ka talaga, Luis. Ayos sa sana nakialam ka pa? Bulong niya sabay taga ng itak sa sangkalan. Dumingon siya sa kwarto. Pagkatapos muli siya nagpatuloy sa ginagawa. Nakaraos ang unang gabi nila roon ng tahimik at wala silang imikang dalawa. Kumakain ka ba nito? Sigaw ni Clyde mula sa ibaba, tsaka niya tinaas sa isang pirasong pusit. Napadungaw si Gerson ay nagkakape sa veranda. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sabay napangiti. Dali-dali nitong ibinaba ang tasa ng kape at sinalubong siya sa hagdanan. Pero sa pagmamadali, natalisod si Grace at dumediretso ito pasubsob sa binata. Napatihaya sa buhanginan si Clyde at napadagan naman sa kanya ang dalaga. Parang slow motion na nagdikit ang mga labi nila, bagay na kapwa nagpabilis ang tibok sa mga puso nila. Kapwa nanlaki ang mga mata ng dalawa nang madama ang damot ng mga labi ng isa't isa. Ilang segundo rin sila sa ganong sitwasyon bago itinulak papalayo ni Clyde si Grace na para bang pasong-paso ito. Hindi nagustuhan ni Grace na naging reaksyon ni Clyde pero hindi siya nagpapahalata na nainsulto siya sa ginawa nitong pagtulak sa kanya. Sorry, sambit ni Grace nang makatayo. Sa sobrang hiya ay dali-dali siyang umakyat at di niya na nilingon pa si Clyde. Bumangon si Clyde mula sa pagkakahiga at saka ito nakaupo sa buhanginan.
Napabogan na lamang ito ng hangin, sabay tingin sa itaas. Nabigla siya sa nangyari kaya't naitulak niya papalayo si Grace, imbes na alalayan nila itong tumayo. Sabit ka na naman, aniya sabay kusot ng buhok. Muli siyang napabogan ng hangin bago siya tumayo. Itinabi niya muna ang dala niyang cooler bago siya sumunod kay Grace sa itaas. Naabutan niya pa ito nung nalilisan nito ang sugat sa daliri nito sa kanang paa. Okay ka lang ba? Aniya na maupo sa labag. Inabot niya ang nasugatang paa ni Nikki at sa kanya iyon hinipan. Bahagyang umangat ang kuko sa kanang hindalaki ni Grace, kaya alam niyang hindi biro ang tinitiis itong sakit. Nagulat pa si Grace sa ginagawang yun ni Clyde. Taliwas kasi iyon sa naging reaksyon nito kanina at parang nandidiring itinutulak siya papalayo. Tinangkang bawiin ni Grace ang paa niya pero nilakahan lang siya na mata ni Clyde na parang nagbabanta. Bahagyang napangiti si Grace. Napawi na ang kaninang sama ng loob niya. Nakatingin lamang siya kay Clyde habang hinihipan nito ang sugat niya sa paa. Matapos ng ilang segundo, sumulyap ito sa kanya. Masakit pa? Malamlam ang mga matang tanong nito. Alanganing napangiti si Grace sabay umiling. Para siyang naaakit sa malambing nitong tinig. Lalo pa nga na maingat na pagpagin ni Clyde ang mga buhanging dumikit sa paa niya. Bakit kasi ang clumsy mo? Nakangiting sabi nito nang tumingin sa kanya. Tinulisan niya lamang ito ng uso pero hindi siya sumagot. Nangingiti na siyang maupo at tinalian ng sugat sa paa niya. Masakit yan kapag nasabit sa kumot. Ani daw ng muli ay tumingin sa kanya. Bahagyang napangiti ang dalaga habang nakatitig sa binata. Ilang segundo rin sila sa ganong posisyon nang bulabugin sila ng pag-iyak ni Miguel. Kapwa sila napapalingon sa silid. Napatayo si Grace pero naabot ni Clyde ang isang kamay niya. Ako na, anito. Gumuhit ang kilabot sa buo niyang katawan nang maramdaman niyang init ang palad ni Clyde pero hindi niya magawang alisin ang pagkakahawak ito sa kamay niya. Just stay here, anito nang bumitaw sa kanya. Napahawak sa dibdib si Grace nang tumalikod si Clyde. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Recently, napapadalas ang ganong pakiramdam sa tuwing lalapit ng malapit sa kanya si Clyde at sa tuwing magkikis-kis ang mga balat nila. My God! Nakanguso na nga yata ako sa kanya eh. Hindi maiwasang mapangiti ni Clyde habang pinagmamasyan si Grace. Nasarap sa pagkaing iniihaw na pusit. Hindi ka ba kakain? Tanong nito nang mapatingin sa kanya. Nawili kasi siya sa panonood sa dalaga. Napangiti si Clyde. Binalak niya ang plato papalapit sa kanya, tsaka siya umabot ng inihaw na pusit. Tahimik na pinagsaluhan nilang dalawa ang masarap nilang tanghalian dahil nawiwili sa pagkain. Hindi napapansin ni Grace ang paminsan-minsan na pagsulyap ni Clyde sa kanya at lihim na pagngiti. This place reminds me of my childhood friend, ani Grace habang hawak ang bote ng beer. Nakaupo sila noon sa buhanginan at nakatanaw sa dagat. Sa tabi nila may bonfire na nagsisilbi nilang liwanag. Kapwa kasi sila hindi makatulog noon, kaya nag-ayang uminom si Clyde. Biglang napasulyap siya sa dalaga. Childhood friend or childhood sweetheart? Kunway tanong niya. Bahagyang napangiti si Grace. I don't know how to call it. Basta't ang alam ko lang malapit kami sa isa't isa. Ani niya habang nakatanaw sa dagat. Nasaan na siya? Gumuhit ang tipid ng ngiti sa mukha ni Grace. Siya yung kinukwento kasi yung pakakasalan ko sana. Si Kiefer. Matagal-tagal na rin akong walang balita sa kanya. Napataas sa mga kilay ni Clyde. Ah, yung baduy mong friend? Binigyang diin pa niya ang salitang baduy para maalala ng dalaga kung paano siya nito nilibak. Natawa naman ang dalaga. Baduy naman talagang pumorma yung si Kiefer noon. Ang colorful pa nga na medyas niya eh. Nangingiting sabi pa nito. I think mama niyang may problema nun. At his age, sigurado ako susuot niya na lamang kung anong inihandang damit para sa kanya. Hindi ba? Ani Clyde sabay, sulyap sa dalaga. Alam niyang parating na yon ng kabataan nila. Pero hindi siya mapakali hanggat hindi niya na-justify ang kabaduyan niya noon. Nakakagigil kasi ang ngiti ng dalaga. Napasulyap sa kanya si Grace sabay napangiti. May point ka doon ah. Malamang si tita nga ang may problema. Kawawa naman si Clyde. Biglang napatingin ang dalaga. Wait, Clyde din palang name ni Kiefer? Bakit ngayon ko lang naalala yun? Nangingitin itong sabi.
Hindi ka ba nagsisisi nung tinakbuhan mo siya? Tanong ni Clyde. I don't know. May part sa akin na parang nanghihinayang. Pero hindi naman kasi ako sigurado na siya pa rin yung Kiefer na kilala ko noon. Sa haba ng panahong di kami nagkita, nasisiguro ko may nagbago na sa pagitan namin dalawa. Maaring tama ka. Maaring hindi na siya baduy manamit ngayon. What if walang nagbago sa kanya? Malamlam ang mga matang tanong ni Clyde. Biglang natawa si Grace. You mean, baduy pa rin siya? Napailing si Clyde. What if walang bago sa feelings niya? Malamlam ang mga matang umiti ang dalaga. I don't think so. Lahat naman ng tao nagbabago through the years. Tinungga ni Clyde ang hawak niyang bote ng beer bago to pilipitin kung ayaw nito talagang magpakasal sa kanya. I'm sure hindi ka naman niya pipilitin. Ayoko lang din naman siyang masaktan. Ayaw mo siyang masaktan? Anong tawag mo sa ginawa mo? Sa tingin mo ba hindi siya nasaktan nun? Nagsalubong ang mga kilay ni Grace. Hay, bakit mo ba ako kinukonsensya? Anito sabay tungga ng beer. Seryosong tumitig si Clyde sa dalaga. Kung sa akin kasi nangyari yun, siguradong masasaktan ako eh. Biglang napalunok si Grace. Parang tumatagos kasi sa kaloob-looban niya ang tingin ni Clyde. Napalagok ng beer si Grace. Hindi ka ang sinaktan ko kaya wag ka mag-emote dyan. Natatawang sabi ng dalaga. Naiiling na tumungga ng beer si Clyde. Hindi niya gusto ang naging katwiran ni Nikki kaya hindi na siya kumibo. Ilang minuto ring nabalot ng katahimikan ng paligid bago maling bumaling sa kanya si Grace. Bakit puro na lang sa akin ang pinag-uusapan natin? Magkwento ka naman ang tungkol sa'yo. Nakangiting sabi ng dalaga. Biglang natigilan si Clyde. Bumaling siya sa dalaga. Bakit parang naging interesado sa akin? Nafa-fall ka na ba? Hindi ngumingiting sabi niya at napaawang ng labi si Grace na naoybong tapang na sinalubong ang tingin niya.